Look who's talking. Bakit ko sinabi yon? Alam po ninyo. Bago kayo pumuna sa uling sa mukha ng iba, bago nyo punayin ang ginagawa ng inyong kapitbahay, tingnan nyo muna ang inyong bakuran kung tama ba ang ginagawa ninyo. Nalaan at pinangaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamunuan ng Senado dahil sa sunod-sunod na pagkansela ng sesyon bago ang nakatakdang adjournment sine die. Ayon sa Pangulo, nalalagay sa kaguluhan o disarray ang lehislatura habang marami pang nakabinbing batas na kailangang aksyonan para sa taong bayan. Si Hannah Jane Sancho para sa balita. Kinestyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naging liderato at patakbo ng Senado matapos makansela ang kanilang mga sesyon ng walang sapat at mabigat na dahilan. Paalala ng Pangulo na dating mamabatas, nakasaad sa saligang batas na kailangang mag-abiso sa kabilang kapulungan 3 araw bago magkansela ng sesyon, bagay na tila binaliwala ng mataas na kapulungan. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. It is a rule that is contained in the Constitution. And so, I'm afraid, whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership into the whole Senate into disarray. Dahil sa naging impasse o pagkakabuno na ito, direktang apektado ang mga nakahanay na solusyon ng pamahalaan para sa publiko. Kasalukuyan sanang nagbabalangkas ang pamahalaan sa pamamagitan ng Uplift Committee ng mga amyenda sa batas at posibleng supplemental budget upang maghatid ng ayuda laban sa matinding oil crisis sa bansa. Dahil walang sesyon, natitenga ang mga kinakailangang pondo at listasyon. Git ng Pangulo, isang napakalungkot na sitwasyon na nakatambay ang mga tulong habang walang batas na sumusuporta rito. It's a very, very sad situation. We will have to watch. The country is in need of assistance. People are in need of assistance. How can we provide that assistance without a proper legislation to back it up? Sa ngayon, pinag-aaralan na ng palasyo ang lahat ng legal at konstitusyonal na opsyon upang masolusyonan ang krisis sa Senado. Gayunpaman inamin ni PBBM na bilang kapantay o co-equal branch ng gobyerno, hindi niya pwedeng utusan o parusahan ng mga mababatas na nakasalalay pa rin ito sa sariling disiplina ng kapulungan. We are looking at the law, we're looking at the Constitution, and to see how we can remedy the situation. But it requires the cooperation and the commitment of the Senate leadership to continue with their work. Ayon pa sa Pangulo, sa buong buhay niya sa politika ay hindi niya inaasang sasapit sa ganitong punto ang Senado na dating tinatawag na isang iginagalang na institusyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. At ayan po, Attorney Sal. At actually, nasa linya na po natin ngayon ng komunikasyon si Sheena Torno mula sa Senado. Magbibigay sa atin ng update kung ano nang nangyayari dyan. Magandang umaga, Sheena. Kamusta na dyan sa Senado? Para nawala siya sa linya, Attorney Sal. Pero atin lang pong babalikan, mga kababayan, si kapartner Sheena Torno. At ayun nga, Attorney, kahapon nga ay in-interview si Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungkol sa kanyang assessment sa nangyayari sa Senado at sinabi niyang get back to work. Let's get back to work. Ano pong komento ninyo sa kanyang pahayag? Look who's talking. Bakit ko sinabi yon? Alam po ninyo. Bago kayo pumuna sa uling sa mukha ng iba, bago nyo punayin ang ginagawa ng inyong kapitbahay, tingnan nyo muna ang inyong bakuran kung tama ba ang ginagawa ninyo. Wala kang karapatan na punahin o pulaan, gayong ang iyong teritoryo hindi mo nga magawa ang mga tungkuling nangatang sa'yo. Kaya ang problema. Kagaya niya, sabihin mo, dapat trabaho tayo. Ikaw ba nagtatrabaho? Trabaho ba yung inaasahan ng taong bayan? Nagliliwaliw ka doon sa Japan na hindi naman kailangan. Pwede mo naman ipadala ang Secretary of Foreign Affairs mo,
Pwede mong padalhin ng cabinet members na pwede ambassador nga pwede lahat yan. O hindi mo ginawa ang yung dapat na gawin sa mga problema ng ating bansa. Yan lang problema sa langis. Alam na natin na mayroong problema dyan bago pa nagkagyera. Kung kayo ba, sufficient yung supply ninyo. Hindi wala kayong problema. Hindi nyo ginawa. Hindi mo nga ginawa, Mr. President. Kaya sa tingin ko, walang karapatan na kantsawan o pagsabihan, itigurin niyo ang trabaho nyo. Paano kung balik ka rin ka na, ikaw, ginagawa mo ba ang trabaho mo? Hindi po ba? Kaya dapat maging maingat tayo. Samantala, sa iba pang balita, ibinasura ng Sandigan Bayan ang motion ni dating House Speaker Martin Romualdez na i-lift ang inilabas na Precautionary Hold Departure Order or PHDO laban sa kanya. Samantala, patuloy ang pagdinig ng Sandigan Bayan sa flood control anomaly kung saan may mga bagong testimonya na lumitaw. Alamin natin sa ulat ni Margot Gonzalez. Bigo si dating House Speaker Martin Romualdez na makakuha ng paborableng desisyon mula sa Sandigan Bayan 7th Division kaugnay sa kanyang apela na i-lift ang PHDO o ang Precautionary Hold Departure Order na inilabas ng korte. Binasura ng korte ang motion dahil sa kawalan ng merito. Sa kanyang motion, iginiti Romualdez na walang basihan ang mareklamo laban sa kanya sa ombudsman para pigilan siyang makapagbiyahe. Gihit pa niya, wala umanong legal na batayan para ituring siyang flight risk. Pero para sa Sandigan Bayan, walang sapat na dahilan para ipawalang visa ang PHDO. Ayon sa korte, ang PHDO ay nagsisilbing garantiya lamang upang matiyak na maayos ang daloy ng investigasyon at ang pagdalo ng akusado sa mga pagdinig. Dagdag pa ng hukuman, layunin din ito na maiwasan ang posibleng pag-iwas ng respondent sakaling maisampa ang kaukulang kasong kriminal. Isinalang sa witness stand si DPWH Assistant Secretary Alex Bote sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at ilang dating opisyal ng DPWH Bulacan kaugnay ng umano'y maanomalyang proyekto sa Padi, Bulacan. Si Bote ay nagsilbing direktor ng Planning Services mula 2023 hanggang 2025 sa DPWH Central Office. Ayon sa opisyal, may mga paglabag sa standard procedures ng ahensya pagdating sa mga proyekto na nasa irata o proposed amendments ng DPWH projects. Bago umano makarating sa programming division ng mga dokumento, dapat dumaan muna ito sa planning services para sa review. Ngunit sa actual na sistema noon, direktang ibinibigay lang umano ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang listahan sa encoder ng programming division. Isinuwalat naman ng testigong si John Carlo Rivera ng DPWH Bulacan 1st District Office ang umano'y commitment scheme sa flood control anomaly. Ayon sa witness, inuutos sa kanya ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ang paghahanda ng listahan ng mga proyekto, ang pakikipag-ugnayan sa mga kontraktor para sa advance payment, at ang paghahanda ng mga commitment para sa mga proponent. Sa pagtatanong ng korte, sinabi ng testigo na sa kanyang paniniwala, sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Alcantara ang nag-imbento ng tinatawag na commitment scheme o kickback scheme sa mga proyekto ng ehensya. Ayon pa sa testigo, aabot sa humigit kumulang 50 beses siyang nakapag-deliver ng pera mula sa naturang sistema. Dahil naman sa lawak ng kanyang mga pahayag laban kina Alcantara at Bernardo, kinwestiyon ng magistrado kung bakit ang dalawa ang napiling state witness sa kaso. Tiniyak naman ng testigo na wala siyang natanggap na anumang kapalit sa kanyang testimonya matapos siyang ipasubpina ng prosecution. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahay Margot Gonzalez, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal. Doon po sa issue na hindi pinayagan ng korte na ipawalang or i-lift yung PHDO kay dating House Speaker Martin Romualdez, ano pong masasabi niyo doon, Attorney? Ang mga siguro, ang tingin ng justices, ang ebidensya shows na malaki ang probabilidad na baka tumakas yung Martin, kaya sila nag-issue niyan. Yan naman nasa discretion ng mga justices dahil sa Sandigan Bayan. Tingnan natin, ano pa kasi yung kaso ni Martin? Gaya na sinabi ko, dalawa lang ibig sabihin yan. Either inilalaglag na siya ng mga kakonspirator niya or palabas lang yan. Nagdemanda, pero mahina ang kaso. Para pag nagkaroon ng paglilitis, absuelto. Magagamit ako. Kita niyo naman, nilano namin
Inusig namin, pero walang ebidensya eh. Paano ba yan? Hindi kami nag-dismiss niya ng korte. Di ba? Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal.